magandang gabi pong muli sa inyong lahat, sa ating mga kasama at makakasama pa sa ating pag-aaral sa gabing ito. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pang-araw-araw na pag-aaral ng salita ng Panginoon o ang ating daily devotion. At muli po sa gabing ito ating ipagpapatuloy ang talakayan sa Isaiah chapter 49. Sa gabing ito tayo ay nasa talatang 6 at 7. Yan. So bago tayo magpasimula sa ating pagtalakay, tayo muna ay sama-samang dumulog sa Panginoon. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay ka na Diyos, tunay ka na nag-iisa na siya ang tumatangkilik at nagmamahal at nag-aaruga sa aming lahat. Salamat po muli Panginoon sa gabing ito, sa patuloy na pagkakaloob mo ng panahon upang kami makapagpatuloy ng pag-aaral ng iyong mga salita. Samahan mo kami patuloy na gabayan as we tackle your word tonight. At ito po ay maunawaan namin at mailapat din namin ito sa aming mga buhay. Tulungan mo po at patnubayan ang mga kasama namin sa iba't ibang lugar na magjo-join sa talakayan sa gabi ito. Ikaw po ang mangusap at patuloy na magpaalala sa kanila ng kahalagahan ng talakayan na ito. Samahan mo po kaming lahat, Panginoon, aming pong itinatagubilin sa iyong lahat ng ito, maparangalan ka rin namin sa aming gawain. Salamat po, ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi, Brother Edgar at Pastor Nanding. Salamat po. At nandyan na rin si Ate Alma, ang buong pamilya. Yan, nawa nga po ang lahat ay patuloy na nagbibigay ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Meron po tayong bisita sa gabing ito, ang kaibigan nating pastor buhat sa Gumaca, Quezon, si Pastor Jonathan Valera. Okay, so tayo po ay tutuloy-tuloy nga sa ating pag-aaral. Ibigyan natin ng recap ang chapter 49 verses 4 to 5. Ang ating pong tatalakayin sa gabing ito ay verses 6 to 7, pero ating i-review ng konti yung ating natalakay kagabi, ang talatang 4 at 5. Ang talatang ito ay tumukoy sa mga karanasan ng lingkod ng Panginoon mula sa buhay ni Propeta Isaiah hanggang sa kapanahunan ng mga lingkod ng Panginoon sa kasalukuyan, yung mga pastor. At natalakay din natin na noong kapanahunan na iyon, ang nangunguna ay mga propeta na siyang kasangkapan ng Diyos na kapagdala ng kaniyang mga salita. Sa panahon naman ng bagong tipan na andyan ang mga apostol at mga misyonero na kasakasama ng mga apostol na naging tagapangusap ng Panginoon o nagdala ng ebanghelyo sa iba't ibang lugar. At sa ating kapanahunan naman, yung mga pastor o mga tagapagturo o mga guro, wala na pong mga propeta at apostol sa ating kapanahunan ngayon. Ayan po, sila ay natapos na ang kanilang ministeryo. Okay, so ang tinalakay natin kahapon ay mga karanasan ng propeta at ng lahat ng mga pinili at itinalagang lingkod ng Panginoon. Particularly ay tinukoy doon ni Propeta Isaiah yung kaniyang kabiguan sa mga iniutos, ipinagawa sa kanya ni Yahweh. Ibinuhos niya ang buong panahon niya, ang lahat ng lakas ng katawan, lahat ng kaya niyang gawin. Subalit tila nabigatan si Propeta Isaiah dahil ang dulo ay hindi pa rin sinunod ng mga tao. Parang napakabigat ng damdamin ni Propeta Isaiah sa paghahayag niya kahapon dahil nabibigatan siya sa kabila ng kanyang pagsisikap, ng kanyang papagal ay tila walang naging epekto sa mga Israelita. Nabihag pa rin ng Babylonia at marami ang nangapahamak dahil sa katigasan ng ulo. Kung nakinig lang ang mga tao na ito sa kanyang mga pangaral, ay posibleng hindi nila naranasan ang ganoong kahindik-hindik o napakatinding sitwasyon sa buhay nila. Ay, magandang gabi, Mami Ay. Salamat sa iyong pagsama ulit sa gabing ito. Subalit, ang katotohanan ay nangyari, kaya natin ito pinag-aaralang mga bagay na ito ngayon dahil upang ito'y magsilbing paalala na rin sa ating lahat. Reminders para yung mga naging karanasan ng Israelita ay hindi na mangyari sa atin. So kagaya ng naranasan ni Propeta Isaiah, yung kabiguan na ganoon at
panghihina minsan ng damdamin na parang napakabigat, nakakapanghinayang ay nararamdaman ng lahat ng lingkod ng Panginoon. Kahit kaming mga pastor sa kasalukuyang panahon, ang dami naming mga nararanasan na kabigatan. Pero kagaya ng isang sa pangungusap na binanggit ko nga kagabi at itinuro ito nung isa sa mga mentor ko, when the situation gets tough, it is your calling that counts. Pag ang sitwasyon sa paglilingkod mo'y napakabigat na, ang magdadala sa iyo at magpapakita ay ang pagkatawag sa iyo. So, ibig sabihin, kung ikay talagang tinawag ng Panginoon na lingkod niya, pastor, tagapagturo, tagapanguna, kahit na anong mabigat na sitwasyon ay hindi ka aayaw sa paglilingkod. Pwedeng malungkot, pwedeng mabigatan, pwedeng umiyak, pwedeng magpahinga ng konti, pero babalik at babalik sa paglilingkod. Yan po ang sitwasyon. At si Propeta Isaiah, ganun din ang nangyari sa kanya. Sa kabila ng kabigatan, hanggang sa pinakadulong bahagi ng kanyang buhay, siya ay naglingkod sa Panginoon hanggang sa kaniyang kamatayan. Okay. So, yun po. Ito po ay paalala sa ating lahat. Well, ang tinalakay dito ay lingkod ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, pero sa buhay ng mga mananampalataya, dapat may mga ganoon ding pananaw. Ang mga mananampalataya, kagaya ng mga pastor at mga lingkod ng Panginoon ay nakakaranas din ng mga kabigatan, mga problema at sitwasyon sa buhay. In fact, lahat siguro sa atin ngayon ay may mga ganyang kabigatan. Ito rin ay nagbibigay sa atin ng paalala na hindi tayo dapat tumigil sa pananampalataya, sa pagsunod at sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat ay tuloy-tuloy din anuman ang maging sitwasyon, gaano man maging kabigat ang pasanin o mga problema, anumang conflict ang maranasan, minsan sa kapwa-tao, sa mga kapatiran pa rin, sa kapitbahay, sa kamag-anak, at kung ano-ano pa, at kung kani-kanino pa. Dapat walang anumang maging dahilan ng paghinto. Tuloy-tuloy lang, no? At para sa dulo ay maging matagumpay at maranasan ang pagpapala ng Panginoon. Okay. Nawa ay magsilbing paalala ito sa ating lahat. Walang hintuan sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, so tayo pupunta sa ating aralin sa gabing ito, ang talata 6, maya ay talatang 7. Sabi sa talatang 6, sinabi sa akin ni Yahweh, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas. So sa liwanag sa mga bansa, at makikita natin dito yung objective ng Diyos upang ang buong daigdig ay maligtas. So this time hindi na lamang Israel ang kaniyang mission field, kundi ang buong daigdig na. And Isaiah will be the light of the world or of all these nations. Yan. Sabi sa King James, and he said, it is a life thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob, to restore the preserve of Israel, and I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou may be my salvation unto the end of the earth. So parang ito'y pangunang pagtawag, parang Great Commission, no? Parang equivalent ito doon sa Matthew 28:19-20. Okay. Ang talatang ito ay isang makapangyarihang propesiya na nagbibigay diin sa pangkalahatang saklaw ng plano ng pagtubos ng Diyos. Binibigyang diin ito ang lakas na katangian ng pagmamahal at kaligtasan ng Diyos at nagsisilbing paalala ng pagbabagong epekto ni Hesukristo sa mundo. Ito rin ay nagsasalita sa misyon ng simbahan na ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng mensahe ng kaligtasan sa lahat ng mga bansa na tinutupad ang mga salita ng sinaunang propesiya. So makikita natin dito, panahon pa lang ni Propeta Isaiah na andoon na yung propesiya ng kaligtasan ng buong mundo, hindi lang ng Israel maging ang mga hintil. Yung sinasabi itong liwanag sa mga bansa at ang buong daigdig
all nations, no, hindi lamang ang bansang Israel. So ito'y sumusukat sa muli sa pag-ibig, sa pagmamahal at sa otoridad ng Diyos sa buong mundo. Lahat ng nilikha ay hindi niya hahayaang mapahamak. Kaya lang syempre, ang mga tao ay matitigas ang ulo, no? Ayan. Ang talatang ito ay naglalarawan din ng makabuluhang propesiya para sa pagdating ng Mesiyas at sa paglaganap ng kaligtasan sa lahat ng mga bansa. Ang talata ay bahagi ng isang mas malaking propesiya na kilala bilang mga kanta ng lingkod or songs of the servant na matatagpuan sa aklat ni Isaias at pinaniniwala ang tumutukoy sa Mesiyas o sa Panginoong Hesukristo. Magandang gabi, Nanay Gertrudes. Salamat po muli sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Ang tema ng talatang ito ay sumasakop sa pangkalawakan na sakop o kaya universal na kalikasan ng pagliligtas ng Diyos. Hindi limitado ang pagliligtas ng Diyos sa isang partikular na lahi lamang. Bagamat ng mga nakalipas na panahon ay nakafocus lang siya sa mga Israelita, pero nakikita natin dito may paunang pasabi, propesiya na, at magaganap ito sa pagdating ng o pagkamatay ng Panginoong Hesus at sa kanyang muling pag-akyat sa langit. Ito'y umaayon sa pangkalahatang mensahe ng Biblia na ang pag-ibig at kaligtasan ng Diyos ay magagamit ng lahat anuman ang pinagmulan or etnisidad, saan man nagmula, anumang lahi, anumang ethnic group. Sa mga pahayag sa Bagong Tipan, yung salitang Griego na ethnos, yun ang ginamit, no? Yung salitang nations ay kaugnay ng salitang Griego na ethnos, nang ibig sabihin ay nations, no? Ibig sabihin lahat ng nations. O dito sa lokalidad ng Pilipinas, pwede nating tukuyin yung mga tinatawag nating pangkat etniko. Hindi ko alam kung ginagamit pa ngayon sa eskwelahan yon. Halimbawa, yung mga iba't ibang tribo dito sa Pilipinas. Napakarami nating tribes. Mga Mangyan, mga Badyaw, ano pa ba, mga Tibuli doon sa Mindanao, hindi ko kabisado lahat, ano po. Ayan, sa Bagong Tipan, ang talatang ito ay madalas na binabanggit bilang pagtukoy kay Hesukristo at sa kaniyang misyon. Ito'y pinaniniwalaan na nagbabadya o nagpapahayag ng pagdating ng Panginoong Hesus na magdadala ng mensahe ng kaligtasan sa lahat ng tao, hindi lamang sa bansang Hudyo. Naaayon ito sa sariling mga turo at pagkilos ni Jesus kung saan inabot niya ang mga taong nasa gilid at itinuturing na labas sa tipan ng Diyos. Tulad ng mga Samaritano, mga Hintil at mga makasalanan. Kaya nga lahat, no, walang pinili. Walang partikular na lahi base sa ating pag-aaral na ito. Lahat ay binigyan ng equal chances, equal privilege. Kaya upang ang lahat ay maligtas. Ang imahe ng liwanag sa talatang ito ay makabuluhan din. Ang sinabi doon na si Isaias ay magiging liwanag sa ibang mga bansa. Ang liwanag ay madalas na sumasagisag sa katotohanan, patnubay at kaligtasan sa Biblia. Dito ang lingkod ay inilarawan bilang isang liwanag sa mga hintil na nagbibigay diin sa papel ng Mesiyas sa pagdadala ng espiritual na kaliwanagan at kaligtasan sa mga nasa kadiliman. Ang imaheng ito ay idiniin sa Bagong Tipan kung saan ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi, "Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay." Yan, so makita natin dito na simula pa lamang ang panahon na ito is around 800 BC or between 800 to 700 BC na andoon na yung propesiya. At makikita natin ito'y sumusukat sa pagmamahal ng Diyos sa atin na hindi sakop ng panahon. Ang Panginoon ang nakakaalam ng eksaktong panahon kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Sa talata namang 7, ganito ang sinasabi ni Yahweh. Ganito ang sinasabi.
Ganito ang sinabi ni Yahweh, ang tagapagligtas ng Israel sa itinakwil at kinamuhian ng mga bansa at inalipin ng mga pinuno. Makikita ng mga hari ang pagpapalaya sa iyo. Titindig bilang pagpaparangal sa iyo at yuyukod ang mga prinsipe bilang paggalang sa iyo. Hinirang ka ni Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Yan. Sabi sa King James, thus saith the Lord, the Redeemer of Israel, and His Holy One, to him whom men despised, to him whom the nation abhor, to a servant of rulers. Kings shall see and arise, princes also shall worship, because of the Lord that is faithful, and the Holy One of Israel, and He shall choose thee. Okay, welcome kay Princess na biglang dumating dito sa church. Okay. So ang talata namang 7 ay naghahatid ng isang makapangyarihang mensahe ng banal na biyaya, pagtubos at pagpapanumbalik para sa mga maliliit at inaaping mga bansa. Ito ay nagsasalita sa mga tema ng banal na pagpili, ang sitwasyon ng pagiging mahirap or imposibleng mangyari ang makamundong katayuan laban sa banal na Diyos, banal na biyaya ng Diyos, at ang pinakahuling pagpapatunay ng matuwid. Ang talata ay nagbibigay ng mensahe ng pag-asa at katiyakan para sa bansang Israel at para sa lahat ng maaaring nahaharap sa katulad na pakikibaka na hindi sila kinalimutan ng Diyos at may plano para sa kanilang pagtubos at kadakilaan. So yung binabanggit doon, ganito ang sinabi ni Yahweh, ang tagapagligtas ng Israel sa itinakwil at kinamuhian ng mga bansa at inalipin ng mga pinuno. Ito yung mga despised countries. Ito yung mga inaapi, mga maliliit, pwedeng mahihirap, walang kayamanan, walang maipagmalaki, at ang mga tao ay posibleng nagugutom. Napapagkwentuhan natin nung minsan, ang kontinente ng Africa ay napakaraming bansa doon na talagang naghihirap, butot balat ang mga tao, at maraming mga babae na tinatawag na sex slaves. At para lang sila makakain ay napipilitang magbenta ng kanilang katawan. So, actually, ang laki ng agwat ng Pilipinas kung ikukumpara sa mga bansa sa Africa. Napakayaman ng Pilipinas. Ang problema lang sa atin ay mismanage ang resources. Hindi nagagamit ang ating kayamanan sa tamang kaparaanan, sa halip ay napupunta lamang sa bulsa ng iilan na mga makasarili. Yan. Actually, ang isang dahilan din kung bakit naghihirap ang Africa, ang mga bansa sa Africa ay dahil din sa korupsyon ng mga pinuno. Ganun din halos. So talagang sakit ng buong mundo ang salitang korupsyon. Magandang gabi, kapatid Lynn Peldonia Falco. Salamat sa iyong pagsama. Ang talata ay nagbibigay ng mensahe o nagbibigay ng pag-asa at katiyakan sa mga maliliit na bansang ito maliban sa Israel na tatangkilikin din sila ng Diyos. Actually, ang Israel mismo napakaliit na bansa nito pero pinili sila ng Diyos. Pero maliban sa Israel, makikita natin na sila din sinasabi dito, sila ay ililigtas din ng Panginoong Diyos. Makikita ng mga hari ang pagpapalaya sa iyo, titindig bilang pagpaparangal sa iyo. So, sila ay katutuwaan at yuyukuran ng mga prinsipe ng mga bansang malalaki. Ang konteksto ng talatang ito ay sumasakop sa katiyakan at pag-asa para sa bansang Israel na nakaranas ng pagkatapon at pagdurusa. Ang talata ay naghahatid ng mensahe ng pagpapanumbalik at pagpapatunay para sa mga inaapi at pinahihirapan o kay mga nakakaranas ng kahirapan. Ang isa sa mga pangunahing tema ng talatang ito ay ang ideya ng banal na pagtubos at pagpapanumbalik, redemption and restoration. Ang talata ay nagsasalita tungkol sa Diyos bilang ang tagapagtubos o tagatubos ng Israel at kaniyang banal, the Holy One,
na nagbibigay diin sa kanyang katapatan at pangako sa kanyang mga tao. Ang mga salitang ginamit sa talata ay naghahatid ng pag-asa at katiyakan dahil ipinangangako nito na maging ang mga hinamak at itinakwil ng tao ay dadakilain at pararangalan ng mga hari at prinsipe. Ito ay nagsasalita sa ideya ng banal na katarungan at pagtatagumpay ng katuwiran laban sa pang-aapi at kawalang katarungan. Tinatampok din ng talata ang konsepto ng banal na pagpili. Ang paniralang hinirang ka ni Yahweh ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay may tiyak na layunin at plano para sa individual o grupo o bansa kung kanino itinuturo o sino yung tinutukoy sa mensahe na ito. Ang ideyang ito na ang pagiging pinili ng Diyos ay nagdadala ng pakiramdam ng karangalan at pribilehyo. Gayon din ng responsibilidad na tuparin ang banal na pagkatawag. Siyempre, ang pagkatawag sa mga taong ito, ang pagliligtas sa kanila ay mayroong layunin ng Diyos. At alam sa atin bilang mananampalataya, ang layunin sa atin ay patuloy na purihin, parangalan at paglingkuran ang Panginoong Diyos. Actually, yun lang naman ang hinihingi ng Diyos sa atin ay parangalan siya, paglingkuran siya. Wala nang iba pa. Sabi nga doon sa devotion kaninang umaga, He must increase and we must decrease. Salita ito ni John the Baptist sa John chapter 3. Dapat ang Diyos ang maitataas at hindi tayo. Lahat ng kapurihan, lahat ng magagandang bagay, karangalan ay para sa Diyos at hindi para sa atin dahil tayo lahat ay kasangkapan lamang. Okay, salamat po sa inyong mga karagdagan. Ipinaiwatig nito ang paniwala na kahit na sa harap ng pagtanggi at pag-uusig, hindi nakakalimutan ng Diyos ang kanyang mga tao at may espesyal na kaloob para sa kanila. Napakasarap naman pakinggan ng pangungusap na ito. Kasi yung salitang pagtanggi at pag-uusig, ito yung laman ng buhay ng Panginoong Diyos at laman ng buhay ng mga lingkod niya, kagaya ng tinatalakay natin kagabi. Pero sa kabila ng pagtanggi at pag-uusig, na andoon pa rin at hindi nakakalimutan ng Diyos ang kaniyang mga tao at mayroon pa rin espesyal na kalooban para sa kanila. Ayan. Okay. Higit pa rito, tinutugunan ng talata ang tema ng kabaligtaran ng makamundong katayuan laban sa banal na pabor. Yung kabalintunaan, sabi the paradox. Yung mga bagay na parang imposibleng mangyari, pero mangyayari dahil ito'y kalooban ng Panginoon. Ito ay tumutukoy sa isang lingkod ng mga pinuno na hinahamak ng tao at kinasusuklaman ng bansa. Ngunit sa huli ay kinikilala at pinararangalan ng mga hari at prinsipe. Mababaligtad yung sitwasyon, yung dating inaapi, dating binabaliwala, ay itataas pararangalan sa pamamagitan ng pagpili at pagkakaloob ng Diyos. Sinasalamin nito ang ideya na ang mga pamantayan ng Diyos sa karangalan at pagiging karapat-dapat ay kadalasang salungat sa mga pamantayan ng mundo. Ayan. So again, napakaganda nun So kung yung parang yung sinasabi doon sa naunang talata na kung tayo nawawala na ng pag-asa, kung tayo nabibigatan na, lagi nating iisipin na ang Diyos ay may ibinibigay para sa atin. Merong nakalaan ng Diyos para sa atin ng mga nahihirapan at nabibigatan. Ito'y naghahatid ng mensahe na iba ang nakikita at pinahahalagahan ng Diyos kaysa sa tao. Alam nating lahat kung ano yung nasa katangian yung katangian ng mata, yung paraan ng pagpili ng tao, kung ano yung laman ng isip ng tao, kung ano yung puso ng tao. Pero ibang-iba ang Diyos. Kabaligtaran sa iniisip at sa mga pagpiling ginagawa ng mga tao. Kaya nga unti-unti dinadala tayo ng Diyos doon sa kaniyang pagiging kalarawan o katulad, Christ-likeness, no? At sa huli, ang kanyang paghatol at pabor ang tunay na mahalaga. Gaano man kalawak ang gawing mali ng mga tao, gaano man nila apihin ang mga maliliit na tao, gaano man tila sila ay mamayagpag
o magwagi sa kasalukuyang panahon, sa huli lahat ay mababaliwala. At itong mga taong inaapi nila, siya naman ang papaboran ng Diyos. Kaya sa huli, yung mga nagkakamal ng salapi dahilan na nakuha sa flood control, sila yung unang malulunod. Ayan po, kawaawa naman sila. At tayong mga nalulunod at lumulubog sa baha ngayon ay aakyat sa itaas, sa kalangitan kasama ang Panginoong Diyos. Sa simbolikong paraan, ang talata ay makikita bilang isang representasyon ng sukdulang pagpapatunay at kadakilaan ng mga matuwid o ng pagiging matuwid at pananatiling matuwid. Ito'y nagsasalita sa ideya ng mga nagtitiis ng pagdurusa at pag-uusig para sa kapakanan ng katuwiran, sa huli ay pararangalan at dadakilain ng Diyos. Ang simbolismong ito ay nagdadala ng mensahe at ng pag-asa at pampatibay loob para sa mga maaaring nahaharap sa kahirapan at pagtanggi. Yan, rejected ngayon pero accepted sa kinabukasan. Naalala ko yung lyrics ng kanta na I was yung How Deep, no? Yung panimulang kanta, hindi ko kabisado yung kanta, pero napakaganda ng lyrics. Yan. You were broken. Sige, katahin. Yan, that I might be healed. Ibig sabihin, yung sinasabi kasi doon, yung mga negatibong naranasan ng Panginoong Hesus doon, yun ay ginawa niya para tayo ay maiangat. Ngayon, sa sitwasyon nating mga tao na posibleng nakakaranas ng pagiging broken, pagiging sugatan, saan mang aspeto ng buhay, siya dadamin man, sa puso man, sa kaisipan man, o may kakulangan sa mga material resources, hirap na hirap, bigat na bigat, sa dulong panahon ay mararanasan natin yung pag-aangat ng Panginoon. Ayan. Okay, kagaya ng Panginoong Hesus, He was broken, He was despised, He was crucified, pero pagkatapos ng lahat ng iyon, muli siyang nabuhay at ngayon ay nandoon siya nakaupo sa kanan ng ating Amang Diyos. Okay, isang illustration sa Bible, yung karanasan ni Lazarus sa Lucas chapter 16. Yung mayaman ay nagpapasasa sa kayamanan, samantalang si Lazaro namumulot ng mumo ng mga tira-tira nung nananlalaglag sa mayaman habang siya'y kumakain at yun ang kanyang kinakain. Pero bandang huli, siya ay nung parehong silang namatay, si Lazarus ay umakit sa langit, inaaliw ni Abraham. Inaaliw doon sa piling ni Abraham. Samantalang itong mayaman na nagpakasasa dito sa mundo ay nandun sa kailaliman at napapaso o naiinitan. Yan. Sa buhay natin ngayon, tayong mga mananampalataya ay kalimitan laging nasa minority part o laging parang api o iilan kung ikukumpara sa lahat ng ibang uri ng paniniwala o mga relihiyon. Parang namamayagpag yung mga magagaling, no? At sa bahagi naman ng pananampalataya, tayong mga reformed ay minority pa rin sa lahat ng denominations. At halos lahat ng uri ng mga simbahang Kristiyano ay pare-pareho. Mga simbahan na kinakain o naiimpluwensyahan ng mundo. Pag nag-ikot ka sa iba't ibang lugar, alam nyo, minsan pag nakakakwentuhan ka ng mga reformed na pastor, ay laging alam mo yung parang nakakahabag yung dating kasi yung mga reform kalimitan, karamihan ay maliliit lang, hindi nagpo-prosper na in numbers, no? Hindi kagaya ng mga typical na Pentecostal and evangelical churches na talaga namang punong-puno ng tao. Pero sa huli, babawian natin yung mga yan. Kasi pag pinag-usapan na yung salitang assurance of salvation, yung doctrines and theology o yung malalim na kaalaman sa salita ng Panginoong Diyos, doon tayo angat sa kanila. Kaya kahit tayo kokonte, na andoon yung kasigurado na nauunawaan. At pag naunawaan ng Ebanghelyo ang salita ng Diyos, nandun ang kasiguraduhan ng kaligtasan. Bagamat kaya lagi nating idinidiin, marami tayong napapag-usap at napapag-aralan, maraming natututunan, dapat ay talagang kasama na binabago ng Diyos ang puso natin. Dapat ay totoong si Kristo ay nasa puso natin, hindi lamang yung karunungan, kasi delikado din po yun.
Yan. Okay, sa kasalukuyang panahon, alam na natin ang sitwasyon, tayo ay nasa ibaba, nasa laylayan, no? At nakakapanghina minsan, parang halos ayaw mo nang magtuloy, ayaw mo nang magpatuloy, pero hindi dapat putulin, hindi dapat mawala dahil alam nating lahat na sa pagkatapos ng lahat ng ito, ang Panginoong Diyos ang siyang mag-aangat sa atin. Napakaganda ng mga salita na iniiwanan niya dito sa atin. Dapat natin itong laging tatandaan, no? Sa mga itinakwil at kinamuhian ng mga bansa at inalipin ng mga pinuno, makikita ng mga hari ang pagpapalaya sa iyo. Ito dalhin natin sa practical na application. Kasi talagang nararanasan natin ang mga pang-aapi na ito. Isabihin, lahat ay may pag-asa. So generally po, yung dalawang talata na ating tinalakay sa gabing ito, verses 6 and 7, ay tumutukoy sa pag-asa ng kaligtasan, pag-asa ng pagtangkilik at pagpaparangal ng Diyos. Doon sa verse 6 ay parang tumutukoy na sa mga individual na tao, na sa iba't ibang bansa, yung mga Gentiles. Ito naman, doon sa verse 6, yung kaligtasan ng lahat ng lahi, lahat ng tao. Hindi lamang Hudyo, kundi pating mga Hintil. Ito naman, sa verse 7, yung mga maliliit, yung mga inaapi. Na ibig sabihin, gustong ipakita na mahal din ng Diyos yung mga taong inaapi nito at sa huli ay iaangat at pagpapalain sila. Muli sa ating pagwawakas, ang dalawang talatang ito ay nagbibigay ng napakalalim na pag-ibig at pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa mundo na kanyang nilikha. Kaya nga, John 3:16, ano? For God so loved the world. Hindi for God so loved the Israelites. Sa halip, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So doon pa lang lahat, no? Lahat ay may pare-parehong opportunity, lahat ay minamahal ng Diyos. Bagamat alam nating lahat, tayong reform, naniniwala tayo sa election, ng predestination, pero alam natin yung opportunity na ibinibigay ng Diyos sa lahat. Okay, so salamat mga kapatid sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating ginagawang pag-aaral. Kung meron po uli kayong mga katanungan, mga hindi na naintindihan, ay pwede po kayong mag-send ng tanong dito sa ating GC o kaya ay mag-comment doon sa mga video na nasa Facebook. At pagka nadaanan ko yan o nadaanan ng ibang kasama natin, ay siguradong mapapag-usapan kung ano yung mga bagay na iyon. So wag pong mahihiya na magtanong. Kasi ito pong layunin natin sa pag-aaral na ito, matutunan nating lahat ang mga mahalagang bagay hinggil sa salita ng Panginoon. So, tayo po'y para tuloy-tuloy ang ating pagkaalam at pagkaunawa sa mga detalye ng salita ng Panginoon. Ay, salamat pong muli. Tayo'y magwakas sa pamamagitan ng pananalangin. Samahan po ninyo ako. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, muli po kaming nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa amin, sa mga salita mo na itinuro mo na naman sa amin sa gabing ito. Gabayan mo po kami at patuloy na samahan sa pagpapatuloy namin ng pag-aaral at pagkatuto. Nawa, Panginoon, ang mga salitang ito na natalakay namin ay nagbigay kaliwanagan, na nagbigay inspiration sa bawat isa sa amin. Samahan mo po kami patuloy na tulungan, Ama. Binagkakaloob namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at ikaw po ang patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin, lalo na po yung mga kasama namin sa iba't ibang lugar. Ikaw po ang manguna, ikaw po ang mag-akyat, angat at magkaloob ng kaparaanan mo't kalooban upang magpatuloy ang aming mga buhay ng ayon sa iyong kaparaanan. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Pastor Claude, Pastor Nanding, Brother Edgar, Anay Gertrudes, Sterlin, sino pa ba yung nandito? Ayan. Kung nandyan pa si Pastor Jonathan, salamat po sa inyo. At syempre, ang pamilya ni Ate Alma, ni Kuya Bob, si Mami Ay, si Nanay Gertrudes, at ayan, syempre si Princess nandito sa church.
Okay, kung meron po akong hindi nabanggit na pangalan na hindi alam kung hindi nag-appear dito sa aking sa chat box o kaya ay baka nalampasan ko kasi malabo na yung mata ko, ay ipagpaumanhin po ninyo. Pero maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Kita-kita po ulit tayo bukas ng gabi. Salamat po. God bless everyone. To God be the glory.